Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat, Sec Vince. At maaari po akong kumuha ng inyong mga katanungan. Again, reminder po, one main question, one follow-up question. First question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Regarding po dun sa flood control project ng gobyerno po natin, kumusta na po ang status ng mga proyekto since panahon na po ng tag-ulan at nakakaranas na rin po ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar, especially po dito sa Metro Manila? Sa ngayon po ay wala pa po akong detalye at hindi pa po natin nakakausap si Secretary Bonoan. Pero malamang po by next week ay makakakuha na po ako ng detalye. Ang nasa akin lamang po ngayon ay ang kanilang naging trabaho dito sa Tangos Tansa Navigational Gate at nagulat na rin po, nagbigay na rin ng ulat itong si Representative Toby Tiangco at nakikipag-ugnayan nga daw po ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Manuel Bonoan at ito po ay matatapos na po, magiging fully operational na po itong floodgate na to sa July 1. Inayos po nila ito para po maibsan naman po ang pagtaas or ang pagbaha sa nasabing lugar, lalo na po pag high tide. So yun lamang po muna ang aking maiuulat, but pinapangako ko po pag nagkaroon na po ako ng detalye patungkol sa project ay ibibigay ko po sa inyo lahat agad. Maraming salamat, Eden. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Capas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang droga, ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po.
May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong mag-ulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow-up na lang din po. She also said that she's the front-runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the front-runner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara, may kung kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-i-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report
sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek, ano? Sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic saglit, Yusek. Nakapanayam po ng himpilan namin si Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas. At naniniwala siya na napapanahon ng tumulong ang Pilipinas sa kumbinsi ng Israel na resolbahin na ang krisis sa Gaza, lalo't sinusubukan ng Pilipinas sa makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. In the words of the ambassador, and I quote, sabi po niya, "We hope that since the Philippines has good relations with Israel, is to apply some pressure on Israel in order that Israel respects the humanitarian question in Gaza, especially and in the West Bank as well." Opo. Ang Pilipinas po ay laging sumusuporta sa two-state solution. Two independent states na Palestine and Israel na mag-coexist side by side na kinikilala ang kanya-kanya mga borders. Sinuportahan din po ng pamahalaan ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa Middle East na naaayon sa UN Charter at relevant UN sa Security Council resolutions. So, kaya po nananawagan din po ang bansa natin, ang ating pamahalaan, para masiguro po na wala sanang tigil, no, unhampered delivery ng tulong sa mga Palestinian nating mga kaibigan. So, pero patungkol po sa kanyang panukala, i-differ po natin ito sa DFA. Ang hiling po nila is for the Philippines to apply some pressure. Malinaw po yung sinabi ninyo na posisyon ng Pilipinas, but how are we going to manifest that position? Sa ngayon po, i-differ natin ang inyong katanungan sa DFA dahil ito ay foreign policy po. Salamat po. Thank you. Salamat, Ivan. Next question, Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Ibang topic din po. What is the palace reaction po to criticism from Kabataan Representative Rene Co? And I quote, ito po yung sabi, "Kahihiyan ang Pangulong ito na sunod-sunuran sa dikta ng mga dambuhalang korporasyon. He merely follows the whims of these corporations. Hinarangan na nga ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at hinayaan pa ang pagtaas ng presyo ng langis." Although DOA Acting Secretary Sharon Garin said nakaraan na it was the President who asked o who appealed to the oil companies na i-stagger yung price hike ng oil. Ano po reaction ng Palas, ma'am? Opo, sana po medyo maliwanagan po ang Kabataan Party List kung ano po ba talaga ang ginagawa ng Pangulo. Unang-una po, sinabi niyo po yata, hinadlangan na ang pagtaas ng sahod. Hindi po naghahadlang. Gusto po nating i-correct yan. Hindi po humahadlang ang Pangulo sa pagtaas ng sahod. Makikita po nila yan sa record po sa Regional Tripartite Wage Board natin
Taon-taon po, yan po ang hiling ng Pangulo na magkaroon po ng pagtaas ng sweldo. Kung ito pong hinihiling nila ay 200 peso wage hike, yan po ay nasa Kongreso. Kung hindi po nagkakasundo sa ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, at hindi po pwedeng basta po magdikta ang Pangulo. Hindi po ba ayaw natin ng isang leader na diktador? Ayaw natin ng leader na hindi nag-iisip. Ayaw din natin ng leader na puppet lang. At ayaw natin ng leader na nagbabakasyon lang. So tandaan natin, sinabi po ni DOE OIC Sharon Garin na ang presyo ng crudo ay nababase po sa global market forces. At meron po tayong oil deregulation law. So kung nais po talaga na madiktahan ang presyo ng crudo, mas maganda pong gumawa na agad ng batas at magbalangkas na rin ang Kabataan Party List patungkol po dito. Para kung meron na pong batas, ay mai-implement po at mai-enforce po ng Executive Department. Maraming salamat, Maricar Sargan. Next question, Lef Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, plano po ng Amerika na buwisan ang remittance ng mga foreign workers sa US. Although ito ay pinagdedebatehan pa naman sa US Senate. Pero alam naman po natin na ang remittance malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Ang sabi po ng Ibon Foundation, this is something that the Philippine government should raise directly with the US. Ano po masasabi ng palasyo? Opo, nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Finance at ayon po sa DOF's Chief Economist, ito po, and I quote, out of the 4.4 million overseas Filipinos in the U.S., only 20% will be affected by the proposed tax proposal, which is seen to take effect on January 1, 2026, if passed. The tax will affect non-U.S. citizens, including green card holders and those with working visas, H-1 visa holders. Although 41% of the remittances are routed through the U.S., not all of these are from Filipinos in the U.S. because remittances are routed to the U.S. via correspondent banks. The expected loss in remittances might only be as much as $100 million out of the out of the $36.5 billion projected remittances in 2026. The estimated effect is minimal decline of 0.003% of GDP. While we see the estimated effect is minimal in the economy, it may be substantial for many families who solely rely on the remittances from a family member in the U.S., talking about non-U.S. citizen. Based on the BSP survey, about 97% of the remittances are spent on food and other household needs. So, nagbigay po sila ng example. Ang halimbawa daw po, the tax for a $100 remittance is only $3.50. So, essentially, only 96.5 or $96.50 will be received by the family in the Philippines. Bukod po dyan, ma'am, concern pa rin ng mga Pilipino sa US yung mahigpit na immigration policy ng Trump administration. Are we still pushing po yung earlier plan of the President to meet with President Trump? Wala pa po sa akin nakakarating. Sorry po, magbibigay na lang po ako ng detalye sa susunod. Hindi pa po ako nabigyan ng detalye patungkol dyan. Maraming salamat, Lef. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa PISAC meeting kahapon, Yusek, natalakay po ba yung posibleng job offers sa mga OFW na inire-repatriate from Israel and hindi po doon napag-usapan in particular kasi meron naman pong ginagawa ang OWA at ang DMW na proyekto para sa mga na-repatriate na mga OFWs natin. Ito nga po yung binanggit natin na 150,000 pesos. Ito yung manggagaling paghahatian, 75,000 from DMW Action Fund at 75,000 from OWA Emergency Repatriation Fund.
At yun nga po, ang accommodation and transport assistance will also be provided by the OWA. Lalo-lalo na po yung mga nakatira po sa probinsya. At magkakaroon din po ng livelihood assistance and training vouchers assistance na ibibigay po ng National Reintegration Network members. Katulad po ng DTI, DSWD, and TESDA. Pati po yung DOH, magbibigay din po ng medical assistance. So far, yan po lang ang detalye na maibibigay ko na tulong sa mga kababayan natin na magbabalik. Salamat po, Yusek. Maraming salamat, Alvin. Next question, Chloe Hofana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Is the government po reassessing its target economic goal growth po for this year considering the Middle East conflict as well as the American tariffs? Actually, sabi nga nila medyo premature pa kung tatanggalin natin yung balak, yung goal. So far, tignan po natin, nagmo-monitor naman po sila sa bawat mangyayari, pero yung goal pa rin po ng growth natin ay nananatili pa rin, na yun pa rin yung goal. Thank you po. Thank you, Chloe. Last question, Kath Valiente, Manila Times. Good afternoon. Good morning, Papa. Good morning, Yusek. Hingin lang po namin if the President has accepted the resignation of Secretary Anton Lagdameo and follow up din po kung ano na pong update doon kay Secretary Galvez, kay Secretary Gadon, and sa atin din po Presidential Assistant on Maritime Affairs, Andres Centino, kung na-accept na rin po ba yung rejected? So far, wala pa pong pinaparating sa atin. Kapag ka po mayroong bago na desisyon patungkol po sa mga naghain ng courtesy resignations, ay ipapaabot ko po sa inyo. Pero sa ngayon po ay wala pa. With no more questions, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, kahapon June 25 ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Capas Tarlac para pangunahan ang pagsunog sa halos 9.5 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Ikinagalak ng presidente ang agarang pagsira sa mga nakumpiskang kontrabado. Aniya, salot sa lipunan ang ipinagbabawal na gamot. Kaya nararapat lang na wasto ang pag-dispose nito at hindi na muling ikalat pa. Kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya na saksihan ng Pangulo ang pagsunog sa higit 1.5 tons na illegal drugs. Binigyan diin ng Pangulo ang pangako ng administrasyon. Hinding-hindi titigil ang gobyerno hanggat hindi na uubos ang mga malalaking sindikato ng droga. Kahit aabot na sa halagang 62 billion pesos ang nasabat na droga mula 2022, nais pa rin ng Pangulo na gawing mas matagumpay pa ang tinaguriang bloodless war on drugs ng pamahalaan. Kaya ang utos ng Pangulo sa PIDEA at PNP, siguraduhin ang integridad ng lahat ng operasyon mula bypass hanggang proper disposal. Maging mas listo upang maagapan ang pagkalat ng droga sa mga komunidad. Paigtingin pa ang mga operasyon, ngunit panatilihing payapa, makatao, at naaayon sa batas ang laban kontra droga. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas, walang puwang ang illegal drugs.